Okay, now after natin ma-interpret, proceed na tayo sa pangalawang method, which is to analyze. Analyzing the graph. Paano natin i-analyze ang ating graph? So, to analyze the graph, ito na po yun. What actions can be taken based on it? So, bilang teacher, nakita mo yung score ng estudyante mo. Ano kaya yung gagawin mo bilang teacher? May pumasa at may hindi nakapasa. So, yun po yung action na pwede nating gawin. Okay, so, now, how to answer the given questions using the analyzing the graph? Ito yung mga possible na pwede nating gamitin. First, this suggests that, kasi suggestion na po ito conclusion mo na. Okay, the data implies that, based on the data, it can be concluded that, or one possible action is blank. Okay, and remember anak, answers why and what can be done. So, ano yung gagawin mo? Okay, at bakit mo gagawin yon? Pangalawa, uses information from the graph to make conclusions and decisions. Siyempre anak, yung decision mong gagawin ay nakadepende pa rin sa naging resulta ng iyong data. Now, let's try an example. Same tayo anak ng scenario kanina. Ito pa rin yung given natin. Okay, these are the possible questions to analyze the data. Question number 1. Sige, everyone can read. Performance of the class. If you are a teacher, ano kaya yung overall performance ng student mo? Kung i-compute natin, ilan ang nakapasa? 13. Ilan ang bagsak? Okay. Happy or sad? Happy kasi majority ay pumasa. So we can answer that question as, this suggests that the class performed well. Since most of the students are in the higher score ranges. Kasi 13 out of 20 is not bad na po. Okay, next, question number 2. Are the students' scores scattered in certain ranges or spread out? Ito ba ay kalat-kalat or dikit-dikit? Okay, dikit-dikit. What does this indicate? Ano kaya ibig sabihin yan? Yes, anak? Okay, almost the same yung kanilang score, meaning consistent. So, di ba ito almost the same to, yung score nila. Hindi nalalayo yung score nila, meaning we can answer that the data implies that the scores are scattered, clustered in the highest ranges, indicating consistent performance among most students. So, almost consistent kasi, out of 13, halos pare-parehas yung kanilang score. And then for number 3, are there students who may need additional support or remediation? Then why? Okay, bilang teacher, kunyari ikaw yung teacher, out of 20, 13 pumasa, may 7 na bumagsak. Magre-remedial ka ba? Yes, di ba? Kasi hindi mo anak pwedeng iwan yung 7, tapos uusad ka na sa next mong lesson. So what we're going to do, ano kayang gagawin mo bilang teacher? Magre-remedial. Paano ka magre-remedial? Ano bang ginagawa sa remediation? Magtetest ulit. Ang tanong, bakit ba anak bumagsak yung 7 na yon? Kasi maaaring hindi nakikinig or hindi nila naintindihan yung lesson. Kaya bilang teacher, ang gagawin mo ay reteach. Uulitin mong ituro, then after mo ituro, magpapatake ka ulit ng exam. And then doon sa exam na yon, doon ka magbe-base kung naintindihan na ba nila or hindi. So meaning, to answer that question, this suggests that a few students may need remediation since only a small number are in the lowest score ranges. Kahit dalawa pa yan. Basta may bagsak, kailangan mong mag-remediation. Okay, and then for the last question, what action can the teacher take based on the data shown in the graph? Okay, ang tanong, sa mga bagsak lang ba magre-remediation? Okay, o habang nagre-remediation kami, ano kaya ang pwedeng gawin ng mga nakapasa? Advanced study or ano pa? Aralin ulit, or the teacher give enrichment, another exam, para mas mahasa yung kanilang critical thinking skills. So, hindi naman pwedeng kami may ginagawa, tapos yung 13 na mas marami ay nakatunganga. Tama ba? So, bilang teacher, dapat lahat kayo ay gumagalaw. Habang kayo nahahasa ang inyong critical thinking, yung dito naman, naiintindihan nila yung lesson. At kapag naiintindihan na nila, anong next step? Pwede ka nang mag-proceed sa next topic. Okay, so we can answer that question as, one possible action is to give remediation to students in the lowest ranges while providing enrichment activities to high-performing students. So, question po, do you understand?